responsible sharers of content. Tapos na ba kayo sa assignment? Ako tapos na. Ako isipan, di ko alam ang sagot doon. Ako nga rin, bes, nahihirapan. Mag-chat GPT na lang kaya kaya. Maaari kayong tutulong sa paggamit ng AI. Tsaka, pwede kayo magbasa ng mga libro para naman malaman niyo kung ano talaga yung sasagot sa assignment natin. Guys! Alam niyo na ba yung balita? Anong balita? Nakita ko kasi ito sa post sa Facebook. Tapos, ang sabi dito, tuloy na daw sinakop ng China yung First Philippine Sea. Ba yan, patingin nga. Naghanap ka na ba ng ibang source nito para mapato mo yung balita to? Hindi pa. Wait guys! Base sa nabasa ko, hindi totoo na nasakop ng China ang West Philippine Sea sapagkat mananatili itong pagmamay-ari ng Pilipinas. Kaya huwag kayong agad-agad maniniwala sa mga post na hindi nakikita nyo sa social media dahil di natin alam kung totoo ang lahat ng mga ito. Let's shift our focus to digital literacy. In our modern society, digital literacy has become essential. It's not just a skill, it is a vital gateway to new opportunities, understanding the constantly changing digital environment. But what does being digitally literate really mean? Digital literacy goes beyond simply knowing how to use smartphone or operate computer. It is a set of competencies on the effective use of digital devices for purposes of communication, expression, collaboration, and advocacy. Jerome, ano yung ginagawa mo? Gumagawa kasi ako ng game-based presentation. Kasi alam naman natin yung mga students is mahilig sa mga interactive games. So, yun, makakatulong yun para mas matuto yung mga bata sa mathematics. Tingnan mo nga itong ginawa kong PowerPoint presentation. Patingin? Ang ganda. Sure na mag-i-enjoy at matututo at the same time ang mga estudyante mo niyan. Ikaw ba? Ano ba yung ginagawa? Gumagawa ako ng activity sa GeoGebra. So, ginagamit to para mapadali ang pag-graph ng isang equations. Ang ganda na pala ng technology ngayon. Gumagamit na tayo ng graphing tools gamit ang technology. Dati kasi manual ang ginagamit natin using table of values. Oo nga eh. Mas madali na itong gamitin para mapadali ang mga ginagawa. Paano pa ginagamit yun ng GeoGebra? Ganito lang yan. I-input lang yung mga given data dito and sarili siyang mag-graph. Wow, yun yung pala yun. Is financial literacy. Financial literacy is a core skill in an increasingly complex world where people need to take charge of their own finances, budget, financial choices, managing risks, savings, credits, and financial transactions. It is the ability to make informed judgments and make effective decisions regarding the use and management of money. Financially literate as a consumer. Before you go to the store, know your budget and list the valuable things you can realistically afford. Compare prices across different stores and check the product's quality and durability. If something doesn't fit your budget or doesn't meet your needs, there's always another option. With this, you can make informed purchasing decisions that align with your financial goals.
personal budget plan. Alam mo na, ang daming gastusin, lalo na ang tataas ng mga presyo ng mga bilihin ngayon. O, bakit problemado ka? Yun na nga, bis eh. Nagastos ko lahat ng allowance ko. Nawinan nga ako kasama ko ng pera. Naku, kaya napakahalaga talaga na namamonitor mo ang mga gastusin mo at napaprioritize mo ang mga kailangan kayo sa luho. Katulad ko, gumagawa ako ng budget plan para maayos kung nagagastos ang aking pera. May sinusunod din ako 50-30 rule sa pagbabudget. 50 para sa aming kailangan, 30 para sa mga gusto ko, at 20 para sa savings. Sa ganoong paraan, natutustusan ko ang aking mga pangangailangan. Ganun pala, Bes. Salamat sa payo mo. Simula ngayon, magiging mindful na ako sa pag-gastos ng pera. Ikinatutuwa ko, may natutunan ka sa akin. So, sabay na lang yun. Uy, si pare yun ah. Pre! Ay, pre. Yung tayo. Punta natin sila din tayo. Tara! Uy, pare! Pare! Uy, pare! Uy, nagawa mo? Nag-email. Pare, inom tayo. Birthday kasi ito ni parang Martin eh. Oh, nasaan pala si parang Reyna? Nandun sa tambayan. Tara, punta na rin. Tara! Ano ba yan? Ang daming gagawin. Kailangan nang tapusin to. Uy, parang Reyna. Uy, kamusta? Ginagawa mo, Pare. pre. Hey. Tara, pare, inom tayo. Birthday kasi na parang Martin eh. Pasensya na pare, may ginagawa ko eh. Kailangan nang tapusin to. Birthday na bukas eh. Ano ba yan? Hindi mo ba ako mapagbibigyan? Birthday ko naman eh. Hindi na, pare. Ano na? Pasensya na talaga pare. Hayaan mo pare, kapag may oras na ako naman mag-invite sa'yo. Salamat na lang, happy birthday. Eh, pare. Muna na kami. Pare. Wait lang pare, mabuti pa, maggumawa na lang tayo ng assignment. Ano bang ginagawa mo? Yung assignment natin sa calculus eh. Kaya summit ba tayo? Oo, matagal na to. Deadline na bukas. Uy, kailangan pala natin pare gumawa ng assignment. Tara, buti pa, samahan niyo na lang ako gumawa para may sabay-sabay tayong may ipabasa. Sige pare, sige. Being socially assertive, you set limitations and boundaries in interacting with others, immediately sense and address the needs of others, and know how to say no when needed. How about you? What literacy do you possess?